Sa viral video na ito, makikitang pinapaalis ng gwardya ang batang nakauniforme na nakaupo sa hagdan habang bitbit nito ang sampagitan na kanyang paninda. Pero makikita ang paghablot ng gwardya sa paninda at sinira ito na makikitang sumabog pa sa sahig ang mga bulaklak at maya-maya pa'y sinipa rin ng gwardya ang bata. Nangyari ito gabi ng January 15, 2025 habang naglalako ng sampagita ang batang babae na nakasuot pa ng kanilang school uniform. Matapos ang insidente, agad na nagpalabas ng pahayag ang SM Mega Mall kung saan agad na sinibak sa serbisyo ang gwardya. Bukod rito, hindi na rin pahihintulutan na makapagtrabaho sa alinmang SM Group of Companies ang nasabing gwardya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon ang naturang video dahil na rin sa kawalan-an nila ng konsiderasyon ng gwardya sa bata at maaari naman daw paalisin ang bata sa maayos na paraan. Samantala, mayroon ding isinasagawang investigasyon ang pamunuan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA sa insidente kaugnay sa iba pang paglabag ng gwardya sa tinura nito sa bata. Sa panig naman ng Mandaluyong Pulis, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay sa insidente habang inaalam na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng bata maging ang eskwelahan na pinapasukan nito base sa suot nitong uniforme. Pagtugon sa mga pangunahing problema ang dapat umanong pagtuunang pansin ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Yan ang ipinunto ng mga Cebuano kasunod ng isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I am being privileged to have heard speakers emphasizing that let's all look at the matter about prices of commodities. Peace and order and safety concern. Number 3, employment. And what is being emphasized is corruption. Because no matter what, when the nation is in turmoil, the more corruption will strive. Yan ang reaksyon ni Cebu City Mayor Mike Rama sa naganap na National Peace Rally sa lungsod noong Lunes, Enero 13. Anya, dapat mas bigyang pansin ng kasalukuyang mga nakaupo sa gobyerno ang hinainang taong bayan kaysa isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naganap ng Peace Rally ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng iba't ibang grupo at sektor, binigyang diin dito ang pagkakaisa lalo ng mga nasa mataas na posisyon ng gobyerno at pagkakaroon ng kapayapaan. Para naman sa tumatakbong gobernador sa Cebu na si Pamela Baricuatro, ipinakita lamang ng naturang rally na maraming tutol sa impeachment laban sa pangalawang pangulo ng bansa. So, what does this mean? Na yung mga Cebuanos nagpakabana na. Yung mga Cebuanos involved na sila with national issues, not just occupied with the issues locally, but they're also, occupied with what's happening in the Philippines right now, And if I understand, one of the concerns of the rally is corruption, is anti-corruption. So that alone is a show of force. Now, watch out kayong mga politician dyan na kurakot, na kurap, kasi yung taong bayan, especially mga Cebuanos, na sila, involved na sila, nagbantay na. So, bantay-corruption na yung mga tao dito. Kaugnay niyan, naniniwala rin si Baricuatro na maaring hindi na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. One of the concerns also is the Inday Sara impeachment. So, looking at the numbers yesterday, I don't think merong impeachment mangyayari kasi if ever, magkakagulo talaga. Kasi looking at the number of people there, imposible merong impeachment. Adili ko kay nakabutan man yung Vice President Sara, ako mong gina mamatugan nga tarong yun na siya. Tungod lang kay ato mingon sila nga itong budget sa Vice Presidential kato ingon nila budget pero mo to probar gyud nga mao ba gyud to nga ilang mga kompetisyon nga dagko kayo mo to probar gyud pwede man to himo-himuan nila gyud marini ako ikakuha nila dili ko yun kay gibutang ko na nato diha nya impeach ra sa nakikita ko diyan kailangan gawin ng COMELEC kasi mayroong 150 million pesos ang sinayang mo. Daan. That's a lot of money, Attorney. Hindi na kaya ang eskwela na pwedeng gawin doon, ilang classroom. Gaya na nakararami,
ganito ang panghihinayang ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa mga nasayang na mga balotang na imprenta ng Commission on Elections o COMELEC. Bagaman nangyari na, ay mungkahi pa rin ang dating palace official na sana ay naresolba ito na maaga. Anyway, ang gawin ng Korte Suprema, ng ating ng COMELEC, kailangan i-move nila earlier yung time ng filing. O siguro Kongreso, kung nasa batas na gawing earlier para yung pagpapile ng mga disqualification ma-resolve kaagad bago mag-printa ng balota. Otherwise, gaya na sinasabi niya, palagi kang back to zero. Kailangan merong prescriptive period na tinatawag. Ito ka magpapile, kailangan before this date, kailangan ma-resolve na yan. Para kung tatakbo sa Korte Suprema, malayo pa yung pag-i-imprenta mo, may decision na rin. At ang Korte Suprema naman, bilisan, bigyan ng priority mga disqualification cases. Ayan, that's the only way. Kamakailan ay inilabas ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order kaugnay sa disqualification order ng COMELEC laban sa ilang mga local aspirants at ilang senatorial aspirants. Ani Camille Sue Mayting, tagapagsalita ng Korte Suprema, nangangahulugan lamang ito na kailangan maibalik sa listahan sa balota ang mga nasabing aspirant. Kaya naman muling paalala ni Attorney Panelo na ang culprit nga niyan, yung period ng filing ng disqualification, kailangan agahan mo yan. I-move mo much earlier para hindi ka tamaan doon sa printing. Hindi pa rin tumitigil ang labor lawyer na si Sunny Matula sa pagkusyon sa kwalifikasyon ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagtakbo niya sa May 12 elections. Una nang ibinasura ng COMELEC ang petisyon ni Matula na nagpapadiskwalipika kay Pastor Quiboloy dahil sa kawalan ng merito at legal na basihan. Sa kabila nito, naghain pa rin ito ng petition for certiorari sa Korte Suprema para mabaliktad ang desisyon ng COMELEC na makatakbo sa halalan si Pastor Quiboloy. Sabi ni Matula, dapat na maideklarang nuisance candidate si Pastor Quiboloy dahil ang kandidatura nito ay nakakaapekto daw sa kredibilidad ng halalan. Tumatakbo daw si Pastor sa eleksyon para lang mapagtakpan ang kanyang mga kaso at makatakas ito sa kanyang pananagutan. Pero para sa legal counsel ni Pastor Quiboloy, hindi totoo at walang legal na basihan ang argumento ni Matula. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang pagsuko ni Pastor Quiboloy sa mga otoridad at pagharap sa kanyang mga kaso ay pagpapakita lang na hindi ito takot sa accountability. Pinaalalahanan din ni Torion si Matula patungkol sa presumption of innocence pagkaraang sinabi ng labor lawyer na ang pagtakbo ni Pastor Quiboloy habang may hinaharap itong mga seryosong aligasyon ay hindi nakakabuti sa electoral process. Ayon kay Torion, hindi dahil may mga kaso si Pastor Quiboloy dahil na rin sa demolition job laban dito at sa kanyang simbahan ay guilty o may kasalanan na ang butihing pastor. Kaya nga raw naghain ng petition for bail ang kanyang kliyente ay para patunayan na mahina ang ebidensya ng mga nag-aakusa sa kanya. Dagdag pa ni Torion, hindi na dapat pang problemahin ni Matula kung hindi man makakapangampanya sa buong Pilipinas ang butihing pastor dahil sa ito ay kasalukuyan nakakulong. Pinapangunahan lang daw ni Matula ang ginagawang pagdinig ng korte laban sa butihing pastor. Gihit ng legal counsel, maaaring mapagbigyan ng korte ang kanilang petisyon na makapagpiyansa si Pastor Quiboloy kapag naipresenta na nila ang kanilang mga ebidensya sa korte. At kung sakali man daw hindi makakapagpiyansa ang butihing pastor, ay nariyan anya ang mga supporter ni Pastor Quiboloy para ipakalat ang kanyang mga magagandang adhikain para sa mga Pilipino na siyang magpapapanalo sa butihing pastor. Ayon kay Atty. Israelito Torion, ang mga atake ni Matula laban sa kandidatura ng butihing pastor ay hindi na rin dapat pansinin. Nakikisakay lang daw kasi si Matula sa popularidad ni Pastor Quiboloy. Desperadong paraan daw ito para mapansin ito ng publiko sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang nanganganib na kandidatura. Tulad kasi ni Pastor Quiboloy ay tumatakbo sa pagkasenador si Matula. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Atty. Salvador Panelo na walang sapat na basihan si Matula para i-disqualify si Pastor dahil tumatakbo na itong independence election. What's your take on this, Atty. Salvador? Wala, ang naging basis nila to disqualify him kasi yung party list o yung partido na ginamit niya, nag-aaway-aaway sila ron. Exactly. Dahil yung isa, sabi na, hindi na yan ang aming presidente. May mga factions sila. May faction na. Pero ang ginawa ni Pastor, naging independent. So dapat moot and academic na yan. Kasi wala na yung party eh. So ano pang dapat na i-disqualify nyo?
Yun naman ang sinasabi nila na binigyan daw ng 5 days to respond. Ginawa, 30 days. Bakit daw pinagbigyan? Dinismiss? Dinismiss nga kasi moot din academic na eh. Ang COMELEC, itinanggi naman ang pahayag ni Matula na pinayagan nilang makatakbo sa eleksyon si Pastor dahil lamang sa ito ay sikat o popular. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, rule of law ang pinaira nila sa hindi pagpabor sa disqualification case laban kay Pastor Kibuloy.